Kaugnay pa rin ng kasalukuyang presidential election sa Amerika, kumuha po tayo ng live update mula sa Washington, D.C. mula kay Jobinal Joby Francisco. Joby, good morning dyan. Good morning. Good morning, Ed and Mayan. At 2 hours and a half na mula na nagbukas ang botohan dito sa Amerika, or specifically dito sa aking binisita na polling precinct or voting center sa tinatawag na Martin Luther King Public Library. So makikita nyo sa aking likuran, pakita lang natin na mahaba na ang pila. So itong pila na to ay galing sa labas, ay magsisimula dito at iikot na yan hanggang doon sa kabuuan nitong hall na ito dito sa library na ito. At ating puntahan, Ed, Mayan, para mapakita natin kung paano ginagawa ang botohan dito sa Amerika. Ipabalik na rin ko lang yung camera para ma-appreciate natin yung buong proseso na ito. Okay, so from this line, Ed and Mayan, so they're waiting kasi kailangan nilang pumunta dito sa registration clerk or sa table na ito for verification ng kanilang credentials or na identity nila. And then they will transfer to that area sa dulo niyan kung saan ibibigay yung balota. Pagkakuha nila ng balota nila, Ed, ay dalawa ang pwede nilang pili ang paraan para i-accomplish yung kanilang pagboto or yung form. Itong isa ay yung manual by use of blue or black ink, ang gagamitin ng sariling kamay or sulat. At dito naman sa isang banda ay pwede niyong gamitin yung mga ballot marking device or yung mga machines na mamarka doon mismo sa inyong balota. Mas marami may gusto nitong option na ito. And after maka-accomplish ng balota mo, ay pupunta kayo dito sa reading machine na ito kung saan ipapasok ang inyong sa kanilang mga boto. Ed. Joby, curious lang kami. Nakaboto na ba? Alam mo ba kung Yes. nakaboto na sila presidential candidates Kamala Harris and Donald Trump? Very sure na si Kamala Harris, sa VP Kamala Harris ay nakaboto na via mail, early voting, at ito'y pinadala na sa kanyang sa California. At nakatakda na bumoto si former President Trump sa Florida ngayong araw na ito. At magkakaroon ng watch party doon si former President Trump. Samantalang, nandito na ngayong umaga hanggang mamayang gabi sa Washington, D.C., si Vice President Kamala Harris at magkakaroon siya ng event with some students sa Howard University. Okay. Joby, let's talk about yung PhilAm community dyan. You've been in touch with them for the past few days. Ano yung important issues or pegs ng PhilAm community dyan? For example, West Philippine Sea ba? Is that under consideration? What about, for example, rights, reproductive rights, and immigration, and yung mga ganun, and inflation? Okay, we're not sure if we're still online. Mukhang nag-freeze si Joby Francisco, who has been reporting to us live from one voting precinct. Oh, they don't call it precinct nga pala, voting center. Voting center. Sa atin yung presinto. Opo. In Washington, D.C. We'll try to get Joey back in a little bit. Some people don't know this, pero sa atin kasi, you only have one central election body, COMELEC, Commission on Elections. Sa US, wala silang ganun. Each state has its own set of laws, has its own parang COMELEC of sorts. So iba-iba silang lahat. Pati mga makina ginagamit nila, iba-iba yan. Oo. Alam mo, interesting. Pati mga batas sila, iba-iba yan. Hindi, tsaka for me, sa atin glaring talaga yung ibang klase ng pagbibilang nila. Yun nga sana yung next kong itatanong kay Sir Joby. And I'm sure, alam mo rin kung paano yung klase ng pagbibilang nila. Hindi kagaya dito, Sir, na Electoral paramihan. Oo, dito, paramihan, yun ang panalo. Tama-tama. Explain ako dyan. Ayan, very good. Okay, maraming salamat. Joey Francisco, reported live from Washington, D.C. sa Amerika. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.